Ang paglipas ng bawat oras ng halos walang buhay na dalaga sa silid ng kastilyo ay katumbas ng 1 linggong pananatili ng kaluluwa niya sa impyerno. 7 araw na paghihirap sa mga kamay ni Lilith. Nasa loob si Teresa ng napakadilim na silid. Nakabaon sa magkabilang balikat ang malalaking kawit. Mayroong ding nakasalaksak sa loob ng bibig na nakatagos malapit sa kanang mata. Nakapulupot sa leeg ang kadenang halos nagbabaga sa sobrang init na sa munti niyang pagkilos ay lalong humihigpit. Napupuluputan din ang mga braso at kamay na hinihila patungo sa ulunan. Kita na ang mga buto sa kaliwang balakang hanggang sa kanang dibdib. Ang magkahiwalay na mga hita at binti ay may malalaking uka. Animo katawan ng puno na puro taga at tapyas. Ang ibang bahagi ay halos wala na ring laman at ang mga paa ay buto na lamang. Paulit-ulit nawawala ng malay ang dalaga sa tindi ng paghihirap. Nagigising upang dumanas uli ng panibagong hirap. Bahagyang iniangat ni Teresa ang ulo nang marinig ang pag-ingit ng pintong nabubuksan. Sinikap idilat ang kaliwang matang bagaman na mamagarin ay nakaaninag pa. Natitiyak niyang si Lilith ang iluluwa ng pinto. Ito ang may hawak ng sulo at mabagal na naglalakad papasok. Umahon ang galit sa kanyang dibdib. Lumikha ng tunog ang paggalaw ng mga kadenang halos nakabalot sa buo niyang katawan. Pigilan man, ay napadaing siya sa sakit. Humalakhak si Lilith kasabay ng pagpalakpak. Itinago sa pamamagitan ng pang-iinis ang paghanga sa dalagang kahit walang magagawa upang makawala, ay kinakikitaan pa rin ang katapangan at katatagan. Umeembay itong naglakad. Waribay nasasabik na naman sa gagawing pagpapahirap kay Teresa. Matapos isabit ang sulo sa dingding, nakangisi nitong kinuha ang naroong karit. Maikli lang ang puluhan nun. Tamang-tama lang sa kamay na hahawak. Nakaarko ang kilay nito habang sinusuri ang patalim. Waring tinitiyak kung maaasahan pa rin ang talas ng talim. Iyon ang paborito nitong gamitin sa pagtapyas ng laman ni Teresa. Sandali pa ay muli itong ngumisi at saka itinuloy ang paglapit. Pinahalik nito sa pisngi ni Teresa ang karit. Ginamit pang hagod sa duguan at namamagang mukha ng dalaga. Huwag ka nang umasang makalalaya pa mula sa paghihirap na ito, Teresa. Araw-araw kitang paulit-ulit pinapatay sa loob ng halos 1 taon. Ngunit tingnan mo, nandito ka pa rin at walang Victor na nagligtas sa iyo. Nakangisi pa nitong sabi. Natigilan si Teresa. Ganun na pala siya katagal sa kasuklam-suklam na lugar na yon. Hindi na niya namalaya ng paglipas ng mga araw dahil sa labis na pagpapahirap. Araw-araw pala siyang nabubuhay upang pahirapan hanggang sa muling mamatay. Impit siyang naiyak. Higit ang naramdamang sakit kumpara sa mga sugat sa buong katawan. Siguro nga'y nakalimutan na siya ni Victor. Umalingaw-ngaw ang malakas na halakhak ni Lilith. Paulit-ulit pinapasok sa isip ni Teresa na wala ng Victor na magliligtas sa kanya, na huwag na siyang umasa pa dahil pinabayaan na araw-araw ay darating ito upang tapyasin ang katawan niya, buhusan ng kumukulong langis,
dukutin ang mga mata, at kung ano-ano pa upang siya ay pahirapan. Natitigil lang ito kapag abo na siya at kinabukasan ay babalik ang itsura niya sa dati. Nababalik ito upang iparana sa kanya ang walang kahulilip na sakit. Simulan na natin, Teresa. Nasasabik na akong pahirapan ka. Nakangisi pa ring sabi ni Lilith. Muling napuno ang silid ng malakas na tili at daing ni Teresa. Nakipagpaligsahan sa malakas na halakhak ni Lilith. Nasa kasarapan si Lilith sa ginagawang pagpapahirap kay Teresa nang bumukas ang pinto. Nakasimangot itong huminto at bahagyang ipinaling ang mukha sa gawing iyon. Sa sulok ng mga matay, nakilala nito ang umabala, si Antonio. Pinatatawag ka ni Pinunong Alister. Pumiksi si Lilith. Ibinalik ang matalim na tingin kay Teresa. Hindi pa tayo tapos. Nagbabanta pa nitong sabi. Nagdadabog itong naglakad palabas sa silid. Masamang tingin ang ipinukol kay Antonio bago nilampasan. Lumikot ang mga mata ni Antonio habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Lilith. Nang masigurong wala na, nilapitan nito si Teresa. Naluluhang hinagod ng tingin ang kalunos-lunos na itsura ng dalaga. Patawarin mo sana ako kung ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong tulungan ka. Bulong ni Antonio. Naiangat ni Teresa ang ulo dahil sa narinig. Itinuon sa dating kasintahan ang nanglalabong paningin. Hanggang sa naramdaman niyang lumuluwag ang mga kadenang nakagapos sa kanya. Dahan-dahang sumayad sa sahig ang duguan at hubot-hubad niyang katawan. Wala na ang mga kadenang nakapulupot sa kanya. Kusang nahugot ang mga kawit na nakabaon sa laman niya. Lapnos man ang balat, tapyas man ang laman, bunguman ang kaliwang pisngi habang talup naman ang kabila, ay nakasambot siya ng gabutil na pag-asa. Makakalaya na siya. Makakaalis na sa impyernong pinagdalhan nito sa kanya. Mabilis siyang inalalayan ni Antonio at iginiyang makatayo. Tumakas ka na, Teresa. Kailangang makabalik ka sa iyong katawan bago pa mahuli ang lahat. Winika pa nito. Tumango siya. Hindi niya tiyak kung nagawa niyang iangat ang ulo. Ngumiti siya, kahit hindi natitiyak kung gumuhit nga ang tuwa sa kanyang bibig. Pinatatag niya ang mga tuhod. Inihakbang ang mga paa. Mabagal man, mabuway man. Lumakas ang loob niya sa kabila ng karimlang binabaybay dahil naniniwalang sa dulo nun ay may liwanag. Halos kalad ka rin niya ang sarili sa pagmamadali. Ibig sabayan ang bawat hakbang ng nakahawak na lalaki. Hanggang dito na lang kita masasamahan, Teresa. Pasensya ka na. Magmadali ka, bilin ni Antonio nang maihatid siya sa isang makitid na pasilyo. Paano ka, Antonio? Tiyak na mapaparusahan ka. Huwag mo kong alalahanin. Ako na ang bahala. Sige na, umalis ka na. Mag-ingat ka sana. Salamat, Antonio. Maraming salamat. Tumango si Antonio. Matapos magpalinga-linga, iniwan na siya. Nagmamadali na itong naglakad pabalik. Gaya ng bilin ni Antonio, ipinagpatuloy niya ang paghakbang. Nangabay siya sa malamig na dingding ng nilalakaran. Dumudulas ang mga paa niya dahil sa dugong umaaga sa kanyang mga sugat. Naninigid ang kirot sa bawat paghakbang niya. Ngunit hindi para sumuko.
makakaya niyang tiisin ang lahat ng sakit, makatakas lang. Natigilan siya ng makarinig ng mga yabag na papalapit. Hindi dapat masayang ang pagkakataong ibinigay ni Antonio sa kanya. Iginala niya ang paningin. Nakagat niya ang pang-ibabang labi dahil sa pagkabigong makakita ng ibang lagusang mapagtataguan. Isa na lang ang paraan. Napakaliit man ang porsyentong makapagkubli, ay susubukan niya pa rin. Sinikap niyang makalapit sa nakausling bato sa dingding. Kung papalarin, maaaring hindi siya mapansin ng mga paparating. Pinaliit niya ang sarili. Halos isiksik doon ang yayat na katawan. Tinakpan ang sariling bibig upang hindi makalikha ng tunog ang paghinga. Halos yakapin na rin ang sarili upang mapigilan ang tunog na maaaring likhain ng kumakabog na dibdib. Ang piping panalangin ay waring nadinig. Nakalampas ang 2 nilalang sa pinagtataguan niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya gumalaw. Iniwasang makalika ng kahit munting kaluskos na maaring makapukaw sa atensyon ng mga ito at maging dahilan para lumingon. Tiyak na makikita na siya kapag nangyari yon. Kailangan niyang magmadali. Kailangan niyang makalayo bago pa bumalik si Lilith, bago pa matuklasang nawawala siya. Ngunit kailangan niya ring maging maingat. Hinintay niya munang makaliko ang mga nilalang sa dulo ng pasilyo. Saka pa lang siya nakakilos nang mawala sa paningin ang mga ito. Dahil sa kabang halos sumakal sa leeg niya, napasandal siya sa isang bahagi ng dingding. Nagitla siya ng bahagyang mahawi ang kung anong nagsisilbing takip sa bahaging iyon. Diyos ko, bulalas niya nang matuklas ang isa iyong kulungan. Mabilis niyang tinutop ang sariling bibig nang may humawak sa braso niya at pilit inaabot ng bibig ang laman sa kanyang sugat. Mabuti na lang at halos dikit-dikit ang mga rehas kaya hindi siya makagat. Ngunit lumilikha naman ang tunog, ang napupwersang kadena at rehas. Kinabahan siya. Lalo na nang masilip ang paglingo ng ibang bilanggo sa gawin nila. Kung susugod ang mga iyon, siguradong matutuklasan na ang pagkawala niya. Mahuhuli siya at ibabalik sa kulungan. Mas babantayan, mas pahihirapan. Pag nangyari yun, hindi na siya makakatakas.